Yo! Meron na tayong VinFast BF3 sa wakas. Wala tayong kabalak-balak bumili ng sasakyan na EV. Ilang beses ko na rin nasabi sa vlogs ko na hindi ako bibili ng EV. Pero nung nakita ko yung itsura ng BF3, nakaka-inlove, grabe. Frustration ko rin kasi magkaroon ng Jimny pero hindi natin abot yung presyo nun eh. Pero nung nakita ko to, oh my god, BF3, napakaganda. Kaya nung pinuntahan namin ni Maui ito nung April 1, nagbagsak agad tayo, nagpa-reserve tayo ng isa. Tapos last Friday, nagdatingan na yung mga units. Binulabog ako nung agent. Shoutout sa agent ko kay Ricky Alvarez. Alas 3 na eh. Magbayad daw ako in full. Kung gusto kong mabigyan ng unit agad-agad. Kaya nataranta tayo. Sa sobrang taas ng demand, hindi na rin sila nagbibigay ng freebies. Tinanggal na lahat. Kahit man lang mating, wala. Kahit ref magnet, ubus na rin daw. Kaya wala tayong nakuhang libre. Ang kasama nito, portable charger lang, saka yun. Yung portable charger pa lang, ingay, grabe, sobrang ingay. Mas malakas pa sa compressor ng aircon ng bahay. Ngayon, nag-charge tayo kagabi tsaka kaninang umaga. Ang battery status natin, state of charge is 82%. Ayan, 82%. Or 174 kilometers ang kaya nating abugutin. Ngayon, mga listahan na tayo ng mga essentials na ikakabit dito. Nag-order na tayo ng matting, deep dish matting sa Shopee. Yung Hella Compact na sa bahay na eh. Maghanap lang tayo ng timing kailan natin papakabit. Kasi iniisip ko pa kung papa-upgrade ko yung stereo nito eh. Ay, yung speakers. Kasi parang with the equalizer, pwede na yung tunog eh. Medyo pasado na eh. Yung ride, ang ganda naman, okay naman. Parang Brio lang na mas mataas. Sobrang gaan din ng steering wheel. Inuwi namin to kahapon, nasa 18% lang yung battery eh. Kasi yung mga bagong labas, parang hindi pa yata siya activated sa mga V-Green chargers. Kaya hindi nakapag fast charge dun sa kanila kahapon. 16% yung state of charge na, tapos tinesting namin yung wall charger para lang makita kung gumagana. Yun, nag 2% habang ginagawa yung mga transaksyon, mga pirmahan. Sa anak ko pala to, hindi sa akin to. Aircon niya malakas. Okay, maginaw siya. Huwag mo na asahan yung storage. Isa pa palang in-order ko sa Shopee, yung rear seat back cover. Yun yung isa pang in-order natin sa Shopee. Para pag binaba natin yung likod for cargo, protected naman yung takip kahit pa paano. Hindi na tayo umasa dun sa hard plastic cover kasi mahal eh. Tsaka out of stock. Yun na muna, pwede na yun. Yun pati pala yung tint, hindi na libre. Wala na, lahat talaga libre. Pero pinatint ko na rin para tapos na. Para gagamitin na lang. Hindi muna tayo nakakapag-motor kasi sobrang init. Grabe. Sarap sana, mas mabilis magmotor eh. Suabing sasakyan, grabe. Wala lang, parang naka-normal na kotse na mahina yung tunog. Naka-eco mode pala tayo ngayon. Eco mode lang para nandito lang naman tayo sa city, hindi naman tayo nagmamadali. Kasi brake regen, nararamdaman mo pag nagbe-brake ka. Yung seat niya, sakto lang, okay lang for its price. Gusto ko sana pa leather seat cover pero ayaw ng misis ko tsaka ng mga anak ko. Kaming mga lalaki, yung my son and I, okay sa amin leather. Yung mga babae ayaw. Wala tayong seat cover nito. Wala rin ako makita sa Shopee na tela na seat cover lang. Yung side mirror pala niya medyo manipis, makitid. Kaya ang hirap makakita. Tapos manual adjustment siya, kaya hindi ko pa pwedeng ibaba yung mga salamin kasi bagong tint pa eh.
Yung owner's manual pala nito, yung pinakamanipis na owner's manual ng vehicle na experience ko. Grabe, ang nipis eh. Ilang pages lang yun, parang less than 50 pages. Meron din siyang online manual dito sa infotainment system. Ang hirap naman basahin. Tapos hindi mo pa pwedeng buksan kung pasahero ka habang umaandar yung sasakyan. Bawal. Kaya ginawa ko, in-scan ko na lang yung manual sa scanner. Ginawa kong PDF. Meron na tayong PDF version. Wala kasing downloadable PDF version ng manual. Nagtanong na rin ako sa groups eh. Dun sa website, parang ituturo ka rin niya dito sa infotainment version eh. Wala rin siyang rear backup camera. Bibilin mo pa, tapos papa-activate mo. According to the agent, hindi pa sila nag-a-activate dun sa kasa. Wala. Very basic talaga to. Basic EV. Kung gusto mo ng parang mas maraming bells and whistles, doon ka sa BYD Seagull. Mas mahal ng konti pero mas kumpleto. Ito kasi isa lang airbag, driver side lang. Pero kaya lang naman talaga ako bumili dahil sobrang na-attract ako dito sa sasakyan na ito. Cruising speed lang tayo sa Commonwealth to. Ang ganda, pati yung steering niya eh. Yung sa Brio kasi payat eh. Ito parang Honda Jazz, mataba. Ngayon lang tayo nagka-EV, first EV, first and last siguro. Kasi sobrang cute. Ang ganda talaga nito. Tapos yung mga colors na dumating, yung batch na dumating, white, itong yellow, gray, tsaka ano yung isa? Tsaka ano to, yung green. Ubus na ata yung green or naka-reserve na. Tapos yung gray plus 20k, tsaka yung green plus 20k. Ito plus 10k. Yung misis ko, okay sa kanya white kasi lahat ng sasakyan namin puti eh. Pero yung mga anak ko gusto dilaw. Kaya nanalo sila. Pati yung comprehensive insurance, kinuha na rin natin dun sa dealer. Kasi nagtanong ako dun sa kaibigan natin na taga Liberty. Mas mura lang sa kanila ng mga 1k. Kaya para isang bayaran na lang, doon na lang. Para paglabas ng kasa, insured agad. Kasi pag sa iba ka nagpa-insure, pwede naman, papapirmahin ka lang ng waiver. Kasi mali mo, paglabas mo, di ba, may mangyari agad. Wala na. Ganda nung ride height niya talaga. Yung viewing angle mo dito. Ganda ng nakikita. Hindi sobrang baba. At hindi rin siya kasing taas ng SUV. Umalis tayo sa bahay, ilang percent. Basta bahala na, madami pa yan. Huwag na natin masyadong isipin. Tignan natin pa uwi kung makakapunta tayo sa Orion, sa Cubao, para mapa-upgrade na natin yung headlight bulb nito kasi mahina siya eh. Kagabi nag-test ride yung misis ko tsaka yung daughter ko. Madilim eh. Kailangan talaga niya ng upgrade. Regenerative braking. Kasi parang dumadapa eh yung pakiramdam pag binitaw mo. Kaya marami na rin tayong pinanood ng mga YouTube videos. Kailangan pag EV, smooth everything. Smooth acceleration, smooth braking. Ganun naman tayo mag-drive. Yung suspension, maraming umaangal, matagtag or sumasayan. Parang nag-bottom out. Hindi ko pa naman na-experience yun. Sa tagtag, parang Brio lang din. Hindi naman tayo maselan. Kasi di ba yung sa Vespa nga eh, nanggaling tayo sa Kimco, like nung na-experience natin yung Vespa, wow na tayo dun. Parang ganun din dito. Parang if it's very similar to the Brio, I don't have any issues with it. Mamaya nga pauwi, subukan natin yung normal mode. Ayun o, parang konting apak mo sa preno, pagkabitaw mo tapos inapakan mo yung preno,
Parang sumusubsub na eh. Yung pakiramdam niya. Daming magagandang VinFast DF3 dun sa mga nagka-car meet eh. Nakaka-inspire. Shoutout pala kay Jeff, yung nagbablog din, yung naka-red na DF3 na meet natin siya kahapon. Are you here to charge for free? Yes, of course. Yung challenge mo? 60 day, yes. Pang ilang days na? Ako, pang ano na yata, either 10 or 11. Babalikan ko yung list. Okay. I'm waiting for mine to be released. Wow, congratulations! Oh, yun. Yan. Subscriber mo ako. Thank you. Magsusubscribe din ako sa'yo. Yung mga bagong batch daw, hindi gumagana sa B-Green Chargers. Hindi pa. Kasi, Oo. naka-battery subscription ka ba? Hindi. Okay. So, what happens is, kapag naka-battery subscription ka, the charger still has to communicate to VinFast Vietnam. Oo. Kasi pag nag-charge ka, may lalabas ng EV-ID Oo. sa charger. So, the ID, kailangan ma-update mo na doon. Okay. So, ganun ang nangyayari. For hindi naman battery subscription, I think it's the same thing. Oo. Baka lang mas matagal ng konti. Pero Kailangan i-update. it won't take Pero days. sabi nila, pag non-VinFast daw, yung mga Petron, mga ganun, Oh, pwede. Yes, walang problema. Even Sige. the home charger, Okay. dapat walang problema. Nice meeting you, Jeff. Nice meeting you. Alright, see you around. See you. Panoorin nyo rin yung channel niya kasi marami rin kayong matututunan kung interesado kayo sa BF3. Isa pang active mag-upload yung si Paul Reyes Photo Co. Parang ganun yung channel niya eh. Ang dami rin tayong natutunan sa kanya. Pag tinignan niyo yung YouTube recommendations ko po siya, yung homepage, puro VinFast BF3. Grabe. Naubos ko na ata lahat. Kahit ibang lengguwahe, Indonesian, Vietnamese, pinapanood natin. Wala talagang pangit na angulo tong DF3. Kahit saan talaga, ang cute talaga niya, ang ganda eh. Combination siya ng cute tsaka astig eh. Ayan, DJ DLS channel. May VinFast DF3 content na. Meron pa silang yung mga upgrade na yung trunk gagawing. Kasi itong hood pala nito, di tanggal, hindi siya yung automatic lang na parang sa normal na kotse. Kailangan mong i-unbolt dalawa. Kasi sa slide off mo yung hood. Slide off and lift. Pero ang laki ng space niyan sa loob. Ito kasi yung likod wala nang space eh. Kaya merong mod na trunk or frunk tinatawag, front trunk. Nasa 18 to 23k yun eh. Kasama na dun yung parang lifter niya plus yung latch na handle para mabuksan siya. Yun magiging normal na yung hood mo. Plus may trunk space ka pa sa harap. Iniisip ko pa kung kakailanganin ba namin yun kasi meron namang ibang sasakyan para pang grocery, di ba? Ito kasi talaga para sa anak ko gagawin niyang pamasok. Kung bumabiyahe siya ng mga 50 kilometers a day, kayang-kaya nito yun. Ngayon naman, hindi pa sila face to face, nasa Zoom pa sila. Kaya tayo muna gagamit. Malis tayong bahay na 82%, ngayon 79%. So nakaka 3% na tayo. Ito ba yung cheapest on the market na entry level EV? I think, lalo na pag in-avail mo yung subscription na scheme nila. Isa pa pala maganda dito, pwede nilang i-buyback sa'yo yung yung sasakyan after 3 months, 6 months, 9 months, 1 year, up to 5 years. May corresponding percentage. So, hindi ka mag-worry na hindi mo agad siya mabibenta. Kukunin siya ng kasa. As long as, back to stock mo lang. Kasi yun yung gusto nila, stock. Kaya yun din napapaisip din ako sa mga upgrades talaga eh. Kasi kung ipapa-buyback natin to, tapos ibabalik din natin sa kanila, sayang yung mga bibilin mo accessories, upgrades and mods dito. Kaya malay mo, lumabas yung version 2 nito, upgrade natin, di ba? Bibili nila ulit. Kung sa 1 year ata 90% yung babayad nila sa'yo. I wonder if we can change the driving mode to normal while driving. Hindi eh. Mamaya na lang. Hindi pa natin kabisado yung menu system. Yung tunog pala nung turn signal, parang sana yung normal na lang pinili nila.
Bakit? Kasi chirping sound pa. So ayan, pag ganyan, handbrake, park. Yun na yun, naka-handbrake na siya. Vehicle settings. Saan ba? Car settings. Ayan, normal. Pag creep mode naman, yan yung parang naka-automatic ka na kotse. Yung pag dahan-dahan mo binibitawan yung brake, dahan-dahan din siyang umaandar na. Pag stop and go traffic daw yan bagay, sabi sa manual. Tapos pag naka P mode ka, yung parang handbrake niya na version, bitawan mo daw yung totoong brake kasi malilito yung system. Yan, kunyari malapit na mag-go, pwede na natin siyang lagay sa drive. Paka mo yung preno, drive. Ayun na, go na. Normal mode. Oh my god. Meron agad eh. Sana may parking sa BPI. Testing. Oh my god. Ang bilis ang po sa 60 agad eh. Okay. I think city driving okay na yung eco mode. Economy. Para tipid. Yun. Naloobat tayo boys. Ewan ko kung hindi na rin tayo naka Bluetooth. Nakakatamad eh. Ibang iba. Okay. Wow. Bago na yung lugar ng Orion. It's a very enjoyable drive. Napakagaan. Sabi nila pag nag-upgrade ka daw ng rims and tires, magiging parang kotse na yung bigat ng steering. I don't know if I want that. Mamayang gabi testingin natin yung headlight. Ayan siya, Orion Max, 25,000 lumens. Siyempre tatago natin yung bulb just in case. Shoutout Blake. So mamaya tignan natin kung mapakabit na natin yung speakers sa busina. I think after nun okay na eh. Busina, speakers, headlights, essentials. Tapos na ang ating upgrade. Dashcam padating na, mating padating na. Yung mga iba luho, yung side mirrors na automatic, medyo luho din yun eh. 16 plus din yun. Merong isang 13 something, tapos may isang 16 plus. Kinuwento na rin ng mga sellers yung differences nila. Yung frunk, depende sa magiging lifestyle kasi mahal din yun, nasa 21 or 18 to 21. Hindi naman to whole family car, kaya baka hindi natin kailanganin yun. Importante kasi yung mga gitara ng anak ko. Alright, tapusin na natin yung vlog dito. Maraming salamat sa mga nanood. VF3 content, tignan natin kung dadami pa to or baka minsan lang to, parang yung Brio. One time lang. Huwag nyo nang i-share, atin natin lang to. DJ DLS. Peace out.